nagsimula na ang isang linggong paghahain nga ng Certificate of Candidacy para po yan sa Barangay SK election. Nakabantay sa filing ng COC sa Quezon City ang ating kasamang si Mela Les Moras na talaga namang maagang pinilahan. Mela, anong sitwasyon dyan? Aljo, sa ngayon nakikita nyo naman sa aking likuran ay tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga nais maghain ng COC para nga sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. At Aljo, magtatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon yung pagtanggap ng COMELEC dito nga sa mga naghahangad na tumakbo para sa eleksyon. Bago pa man mag alas 8 ng umaga kanina, marami na nga ang nagtungo rito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Mahaba ang pila rito dahil lahat ng distrito sa lungsod ay dito ang itinakdang COC filing. 8 a.m. to 5 p.m. ang schedule dito, kaya't hanggang mamayang hapon inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga nangangarap tumakbo sa eleksyon. Pagdating naman sa proseso, 6 na steps ang kailangang pagdaanan. Kabilang na riyan ang screening, verification, releasing and coding, pagsusulat sa log sheet at paglalabas ng notices para sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures. Sa requirement, isa lang ang pangunahing kailangang dalhin at yan ay ang prescribed COC form, pero dapat kumpleto ang detalye mula sa address hanggang sa pirma at ito ay dapat nakanotaryo at may documentary stamp at may nakadikit na passport size photo. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kauna-unahang naghain ng COC dito sa Quezon City. Alam kasi namin dagkaan tao kaya 5:30 pa lang dito na kami ng umaga. Kaya ako number 1 na nag-file. Sa Barangay Captain ng District 4. Mga pending akong project tulad ng covered court, parking area. Mahalaga pa rin ang boses ng mga kabataan sa lipunan natin. Gusto talaga namin mauna kami sa pag-file kasi super excited na kami na para sa paparating na local elections. Aljo, kung nakikita nyo nga rito sa aking paligid, dito sa aking likod, yan yung mula sa Districts 1, 2, and 3. At hinati yan dito 1, 2, 3 at doon naman sa kabilang pila ay from Districts 4, 5, and 6. At Aljo, ipakita ko na lamang din yung sitwasyon dito. Kung inyo nga mapapansin, talagang may mga pulis at may mga talagang alagad ng bayan na nakabantay dito para masiguro ang maganda at talagang ligtas na daloy ng sitwasyon dito. At kung inyo makikita, Aljo, dito sa Scout Chuatoco sa labas nga ng Amoranto Sports Complex ay one way na lamang yung mga sasakyan dahil ito ay itinakda para talaga yung isang lane ay itinakda talaga para mabigyan ng mas maraming space itong paghahain ng COC. At dito nga, Aljo, kung inyong mapapansin, kanina ay medyo nagkakaroon ng build up sa trapiko pero yan ay nagiging maayos naman eventually dahil nga nauna na rin na abiso ng Quezon City Government na magkakaroon nga ng traffic rerouting plan dito para nga mas maayos at mabigyan ng puwang yung mga nakapila para dito sa COC filing. Aljo? Alright, maraming salamat Mela Les Moras.